Amara, papunta siya rito sa pwesto natin. Gusto raw makita ni Sir Mateo yung project proposal na hawak mo. Ang boses ni Bella sa kabilang linya ay parang bombang sumabog sa tainga ni Amara. Nabitawan niya ang hawak na ballpen. Gumulong ito sa ibabaw ng kanyang mesa bago nahulog sa sahig na may kasamang mahinang kalabog, ngunit hindi man lang niya yon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Mateo. Sir Mateo Salcedo. Isang pangalan na 6 na taon niyang pilit na ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Isang anino na buong akala niya ay tuluyan ng naglaho. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang hangin sa paligid, at ang mga pader ng maliit nilang opisina ay dahan-dahang lumalapit para ipitin siya. Hindi. Hindi maaari. Kanina lang payapa ang lahat. Kanina lang, ang mundo niya ay umiikot lang sa isang tao, ang 6 na taong gulang niyang anak na si Leo. Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang bumabalot sa kanilang maliit, ngunit malinis na apartment sa Quezon City. Habang naghahanda siya ng baon ni Leo, narinig niya ang maliliit na mga paa nito na tumatakbo papalapit sa kanya. Mama, look, sigaw ng bata, iwinawagayway ang isang papel na puno ng makukulay na guhit. It's me and you. We're flying. Napangiti si Amara. Kinuha niya ang drawing. Isang malaking stick figure na may mahabang buhok at isang maliit na stick figure na may nakataas na mga kamay. Pareho silang may pakpak na gawa sa iba't ibang kulay ng Crayola. Wow, baby. Ang ganda naman nito. Saan tayo pupunta? Malambing niyang tanong habang inaayos ang kwelyo ng uniforme nito. To the moon. Para makuha natin yung mga star. Natawa si Amara at niyakap ang anak. Ikaw talaga ang paborito kong star, Leo. Ito ang buhay niya. Simple. Tahimik. Puno ng pagmamahal para sa isang batang lalaki na nagbigay ng bagong kahulugan sa lahat. Ang bawat pagod, bawat sakripisyo, ay nagiging baliwala sa tuwing makikita niya ang ngiti ni Leo. Ang buhay na ito ang pinakaiingatan niya. Ang buhay na ito ang handa niyang ipaglaban. Hindi niya akalain na ang kapayapaan na iyon ay wawasakin ng isang simpleng tawag sa telepono. Pagdating niya sa opisina, abala ang lahat. Si Amara ay isang project assistant sa isang maliit na marketing firm na kasosyo ng iba't ibang malalaking kumpanya. Tahimik siyang umupo sa kanyang pwesto at sinimulan ang trabaho. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Si Bella, ang pinakamalapit niyang kaibigan sa trabaho. Mars! Oh and by God, may chika ako, bungad nito, halatang kinikilig. Ano na naman yan, natatawang sagot ni Amara, habang ang mga mata ay nakatutok pa rin sa spreadsheet sa kanyang computer. Yung bagong CEO ng Salcedo Group of Companies. Yung AIS. Partner natin sa bagong campaign, di ba? Anong meron? Nakita ko na siya. Mars, para siyang lumabas sa isang romance novel. Ang gwapo, ang tangkad, tapos yung mga mata niya, grabe. Parang laging malalim ang iniisip. Ang pangalan niya, Mateo Salcedo. Bagay na bagay sa kanya, parang hulog ng langit. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, natigilan si Amara. Mateo Salcedo. Isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Parang isang kulob na biglang kumidlat sa isang maaliwalas na kalangitan. Anong sabi mo? Anong pangalan? Nauutal niyang tanong, ang puso niya ay nagsisimula ng tumambol ng wala sa ritmo. Mateo Salcedo. Bakit, kilala mo? Hindi nakasagot si Amara. Ang isip niya ay biglang lumipad pabalik sa isang gabi, 6 na taon na ang nakalipas. Isang gabing umuulan ng malakas. Isang mamahaling hotel kung saan nagtatrabaho siya bilang part-time waitress. At isang lalaking may mga matang puno ng kalungkutan at pagkalito. Naalala niya ang bigat ng katawan nito nang tulungan niya itong makatakas sa mga humahabol na bodyguard. Naalala niya ang init ng kamay nito nang hawakan nito ang sa kanya. Naalala niya ang boses nito, garalgal at puno ng sakit, habang nagkukwento ito tungkol sa isang buhay na hindi nito pinili. At naalala niya ang umaga pagkatapos noon. Ang hiya, ang takot, at ang kahihiyan na nagtulak sa kanya na tumakas ng walang paalam, dala-dala ang isang sikretong magpapabago sa buhay niya magpakailanman. Hindi maaaring siya yon, sabi niya sa sarili. Impossible. Maraming Mateo Salcedo sa mundo. Hoy, Mars!
Andyan ka pa ba? Untag ni Bella sa kabilang linya. Ha? Ay. Sorry, may ginawa lang. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Busy ako, mabilis niyang sabi at pinatay ang tawag bago pa man makasagot si Bella. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa maliit na picture frame sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha ni Leo. Ang mga mata nito ang hugis ng panga. Napapikit si Amara. Huwag. Huwag mong isipin. 6 na taon. 6 na taon siyang nabuhay sa takot na darating ang araw na ito. At sa bawat taon na lumilipas, umaasa siyang ligtas na siya. Na hindi na sila magkukrus ng landas. Pero mukhang nagkamali siya. Mukhang pinaglalaruan sila ng tadhana. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa trabaho, pero ang mga numero at salita sa screen ay nagsimulang magsayawan sa kanyang paningin. Ang pangalang Mateo Salcedo ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. At doon na muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Bella ulit. Sa pagkakataong ito, may halong pagmamadali at pagkasindak ang boses nito. Amara, papunta siya rito sa pwesto natin. Gusto raw makita ni Sir Mateo yung project proposal na hawak mo. At ngayon, heto siya. Nakatitig sa kawalan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras ng paghihintay. Naririnig niya ang papalapit na mga yabag sa labas ng kanilang pinto. Mga yabag na pormal, mabigat, at makapangyarihan. Ang mga yabag ng lalaking ama ng kanyang anak. Ang mga yabag ng anino ng kanyang nakaraan, na ngayon ay nagbabalik para singilin siya. Ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa balikat ni Mateo Salcedo. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang bagong opisina. Mula sa pinakatuktok ng SIS Tower sa Makati, ang mga gusali sa ibaba ay parang mga laruan at ang mga sasakyan ay tila mga langgam na gumagapang. Ito ang tanawin ng kapangyarihan. Ito ang tronong matagal nang inihanda para sa kanya. At ngayon, opisyal na itong sa kanya. Chief Executive Officer. Isang titulong kasing bigat ng ginto. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, isang pamilyar na pakiramdam ng pagkakasakal ang gumapang sa kanyang dibdib. Humugot siya ng isang malalim na hininga, pilit na iwinawaksi ang pakiramdam. Sakto namang tumunog ang kanyang private line. Alam na niya kung sino iyon bago pa man niya sagutin. Iisa lang ang taong may direktang access sa linyang ito. Ma, sagot niya, sinisikap na panatilihing magaan ang kanyang boses. Mateo, Hijo, tumunog ang boses ni Donna Elvira Salcedo sa kabilang linya. Formal. Otoritatibo. Walang bahid ng init. Kumusta ang unang araw mo bilang CA? Everything is in order, the transition is smooth. Good. Tandaan mo, Mateo, ang pangalang Salcedo ay hindi lang basta isang apelyido. Isa itong legacy. Bawat desisyon mo, bawat kilos mo, ay sumasalamin sa daang taon ng dugo at pawis ng ating mga ninuno. Huwag mo akong bibigin. Hindi ito isang paalala. Isa itong utos. I won't, ma, sagot niya, ang mga salita ay tila dekahon at sanay na niyang binibigkas. Mabuti. Siguraduhin mong naririyan ka sa hapunan mamayang gabi. May mahalaga tayong pag-uusapan. At bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang telepono. Napabuntong hininga si Mateo at ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Legacy. Dugo at pawis. Pamilya. Ito ang mga rehas na bakal na bumabakod sa kanyang buhay. Mula pagkabata, ito ang mundong ipinakilala sa kanya. Isang mundong walang puwang para sa pagkakamali, at lalong walang puwang para sa sariling kaligayahan. Muli, ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang gabing umuulan, 6 na taon na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan sinubukan niyang tumakas. Ang gabi ng kanyang engagement party sa isang babaeng hindi niya mahal, isang kasunduang inayos ng kanyang ina para palakasin ang negosyo ng pamilya. Hindi niya matandaan ang mukha ng babaeng tumulong sa kanya. Ang naaalala lang niya ay ang lambot ng boses nito, ang init ng kamay nito na humila sa kanya palayo sa kaguluhan. Isang estranghero na nagbigay sa kanya ng ilang oras na kapayapaan sa gitna ng unos ng kanyang buhay. Nag-usap sila. Hindi niya maalala ang lahat, pero naalala niya ang pakiramdam na sa unang pagkakataon, may isang taong nakinig sa kanya, hindi bilang isang Salcedo, kundi bilang si Mateo. Pagkagising niya kinaumagahan sa isang hotel room na hindi pamilyar, wala na ito. 6 na taon.
6 na taon siyang ginugulo ng isang alaala na hindi buo. 6 na taon niyang hinahanap ang isang mukha na hindi niya matandaan para lang makapagpasalamat. Para lang malaman kung totoo ba ito o isang panaginip lang. Sir, naputol ang kanyang pag-iisip nang pumasok ang kanyang executive assistant. Sir, tour of the Allied Departments is scheduled in 5 minutes. Tumango si Mateo at inayos ang kanyang Italian suit. Oras na para magsuot ng maskara. Oras na para maging ang si na inaasahan ng lahat. Sinimulan niya ang pag-ikot. Bawat departamento ay sinalubong siya ng may paggalang at kaunting takot. Ngumingiti siya, tumatango, nakikipagkamay. Ginagawa niya ang lahat ng tamang galaw, sinasabi ang lahat ng tamang salita. Ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Hanggang sa marating nila ang isang maliit na opisina sa dulo ng pasilyo. Marketing Associates. Habang ipinapaliwanag ng department head ang kanilang mga proyekto, isang figura sa isang sulok ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang babae. Nakayuko ito sa kanyang mesa, ang buhok nitong itim at mahaba ay bahagyang tumatakip sa mukha nito. May isang klase ng determinasyon sa paraan ng kanyang pagtutok sa trabaho, isang tahimik na presensya na tila hiwalay sa lahat ng ingay sa paligid. Huminto siya sa paglakad. May kung anong puwersa na pumigil sa kanyang mga paa. Hindi niya alam kung bakit. Tinitigan niya ito. May kung anong pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng paggalaw nito. At ito naman po si Bella at si Amara, sir. Sila po ang mga project assistants natin para sa bagong NIS campaign, sabi ng head. Nilingon siya ng babaeng naggangalang Bella, na may malawak na ngiti at halatang kinikilig. Ngunit ang kasama nito, ang babaeng tinawag na Amara, ay nanatiling nakayuko. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lang sa sahig. Lumapit si Mateo. It's a pleasure to meet you both, sabi niya, ang kanyang boses ay mas formal kaysa sa normal. Nice to meet you po, sir, masiglang sagot ni Bella. Sir, halos pabulong na sabi ng babaeng si Amara. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Isang kuryente ang gumapang sa batok ni Mateo. Ang boses na yon. Mahina, nanginginig pero may tono itong pamilyar. Isang tono na narinig na niya dati sa isang madilim at maulang gabi. Impossible. Pinilit niyang iwaksi ang ideya. Guni-guni niya lang siguro iyon. Masyado na siyang nag-iisip. Nagpatuloy ang tour, ngunit ang imahe ng babaeng nakayuko ay nanatili sa kanyang isipan. Pagbalik niya sa kanyang opisina, sinubukan niyang mag-focus sa mga papeles sa kanyang harapan. Ngunit wala siyang maintindihan. Ang mukha ni Amara, kahit hindi niya nakita ng buo, ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isip. Ang boses nito. Ang pakiramdam ng Ivu. Hindi niya mapakali. Kailangan niyang malaman. Ang rasyonal na bahagi ng kanyang pag-iisip ay nagsasabing baliw siya na hindi ito maaari. Ngunit ang bahagi ng kanyang pagkatao na 6 na taong naghanap ay hindi mapipigilan. Tumayo siya. Hindi niya pinansin ang nagtatakang tingin ng kanyang assistant. Naglakad siya pabalik sa pasilyo, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Nakarating siya sa pinto ng opisina. Nakita niya ito sa loob, mag-isa na lang. Nag-aayos ng mga gamit, tila naghahanda ng umuwi. Pumasok siya nang walang katok. Nag-angat ito ng tingin at sa pagkakataong ito, hindi na nito naiwasan ang kanyang mga mata. Gulat. Takot. Iyon ang nakita niya sa mga mata nito bago ito muling yumuko. May naiwan po ba kayo, sir? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya ito, sinusubukang hanapin ang kahit anong konkretong ebidensya sa kanyang alaala. Wala. Pero ang pakiramdam hindi siya maaaring magkamali sa pakiramdam na ito. Excuse me, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, mas personal. Pasensya na sa tanong ko. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Nagkita na ba tayo dati? Nakita niya ang paghigpit ng hawak nito sa bag na hawak nito. 6 na taon na ang nakalipas. Nagkita na ba tayo dati? 6 na taon na ang nakalipas. Ang mga salita ni Mateo Salcedo ay parang mga pako na bumaon sa sahig, pinipigilan si Amara na makagalaw. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Ang hangin sa silid ay tila lalong kumapal, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Alam na niya. Iyon ang unang pumasok sa isip niya.
Ang takot na 6 na taon niyang itinago ay biglang sumabog sa loob niya. Tinaas niya ang kanyang paningin at sa kauna-unahang pagkakataon, pinilit niyang salubungin ang mga mata nito. Mga matang seryoso, nagtatanong, at puno ng isang klase ng intensidad na halos tumunaw sa kanya. Kailangan niyang magsinungaling. At kailangan niyang gawin ito ngayon. Pasensya na po, sir, sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses, kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Pero sa tingin ko po ay nagkakamali kayo. Hindi po tayo magkakilala. Sigurado ka, tanong nito, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Huwag kang bibigay, Amara. Para kay Leo. Oo po, sir. Sigurado po ako, mabilis niyang sagot, sabay talikod at mabilis na kinuha ang kanyang bag, kung wala na po kayong kailangan, mauuna na po ako. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya ng mabilis, halos takbuhin na niya ang pasilyo. Hindi siya lumingon. Pakiramdam niya, kapag lumingon siya, guguho ang lahat ng depensang itinatayo niya. Nang makalabas siya ng gusali, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Sumakay siya sa unang jeep na dumaan, hindi alintana ang siksikan ng mga pasahero. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Naniwala kaya siya? O mas lalo lang itong naghinala? Ang sumunod na mga araw sa opisina ay naging isang uri ng impyerno para kay Amara. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto, bawat yabag sa pasilyo, ay nagpapakaba sa kanya. Pilit niyang ginawang abala ang sarili. Iniiwasan si Bella sa takot na usisain siya nito tungkol sa biglaang interes sa kanya ng bagong si. At si Mateo hindi ito sumuko. Palagi itong may dahilan para dumaan sa kanilang departamento. Minsan ay magtatanong ito tungkol sa isang report na hawak ng katrabaho niya. Minsan naman ay kakausapin nito ang kanilang boss, ngunit ang mga mata nito ay palaging tila naghahanap sa kanya sa sulok. Ramdam niya ang mga titig nito, isang mabigat na presensya na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Naisip niyang mag-resign. Ngunit paano si Leo? Ito ang pinakamalapit na trabaho sa eskwelahan ng anak niya. Maayos ang sahod. Hindi sila mayaman pero sapat para sa kanilang dalawa. Hindi siya pwedeng basta na lang umalis. Kaya tiniis niya. Iniiwasan niya ito sa abot ng kanyang makakaya, umaasang titigil din ito. Sabado. Ang araw na pinakahihintay niya. Walang opisina, walang Mateo Salcedo. Sila lang ni Leo. Dinala niya ang anak sa isang maliit na parke malapit sa kanilang apartment. Habang pinapanood niya si Leo na masayang naglalaro sa slide, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Magandang hapon. Naniga si Amara sa kanyang kinaupuan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung kanino ang boses na yon. Ang boses na gumugulo sa kanyang mga gabi. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Mateo, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Wala na ang si ng ehese. Ang nakatayo sa harap niya ay isang ordinaryong lalaki, ngunit ang presensya nito ay hindi pa rin maikakaila. Sir Mateo, nauutal niyang sabi. Anong ginagawa niyo rito? Mateo na lang, please. It's the weekend, sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nagjo-jogging lang ako. I didn't know you lived around here. Sinungaling, sigaw ng isang bahagi ng isip ni Amara. Imposibleng nagkataon lang ito. Mama! Look, I'm swinging, sigaw ni Leo mula sa duyan. Napatingin si Mateo sa direksyon ng bata. At doon, nakita ni Amara ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang seryosong tingin ay napalitan ng isang bagay na mas malambot, mas mausisa. Anak mo, tanong ni Mateo, hindi inaalis ang tingin kay Leo. Tumango lang si Amara, ang puso niya ay kumakarera na naman. Naglakad si Mateo palapit sa duyan. Hi, champ. What's your name? I'm Leo po, masiglang sagot ng bata. Leo. That's a strong name, sabi ni Mateo, umiti ito ng totoo sa unang pagkakataon. At sa ngiting iyon, nakita ni Amara ang isang sulyap ng lalaki mula sa maulang gabi, 6 na taon na ang nakalipas. Ang lalaking malungkot, ngunit mabait. Nanatili si Mateo ng ilang minuto, nakikipag-usap at nakikipaglaro kay Leo. Pinapanood sila ni Amara mula sa malayo, isang halo ng kilig at matinding takot ang nag-aaway sa loob ng kanyang dibdib. Masakit makita kung gaano kabilis naging komportable si Leo kay Mateo. Masakit makita ang isang perpektong larawan ng isang mag-ama na hindi kailanman maaaring maging totoo.
Nang magpaalam si Mateo, naiwan si Amara na tulala, mas lalong nalilito at natatakot kaysa dati. Lunes. Pagbalik sa opisina, mas matindi ang tensyon. Pakiramdam ni Amara ay may nagbago pagkatapos ng pagkikita nila sa parke. Ang mga titig ni Mateo ay hindi na lang nagtatanong. Mayroon na itong bahid ng hinala. Habang nagmamadali siyang magdala ng isang mataas na tumpok ng mga dokumento sa kabilang kwarto, hindi niya napansin ang isang basang sahig. Nadulas siya. Ang mga papel ay lumipad sa air na parang confetti. Amara! Bago pa man siya bumagsak sa sahig, isang malakas na braso ang sumalo sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Mateo ang bumalot sa kanya. Okay ka lang, tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Napatitig siya sa mga mata nito. Napakalapit. Naririnig niya ang paghinga nito. O okay lang po, sir, sabi niya, pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. Pareho silang yumuko para pulutin ang mga nagkalat na papel. At sa isang saglit, ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa pag-abot ng isang folder. Isang malakas na kuryente ang dumaloy mula sa dulo ng kanyang mga daliri, pataas sa kanyang braso, hanggang sa kanyang puso. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya, habang tumatakbo sila sa ilalim ng malakas na ulan. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Napansin iyon ni Mateo. May problema ba? O wala po, mabilis niyang sabi, tumayo, at halos takbuhin na naman ang pag-alis. Sa sobrang pagmamadali at pagkalito, hindi niya namalayan na may nahulog mula sa kanyang bag ang kanyang wallet. Amara, wait, tawag ni Mateo. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinulot ni Mateo ang wallet. Bumukas ito sa pagkakahulog. Mula sa kanyang kinatatayuan sa dulo ng pasilyo, lumingon si Amara. Nakita niya si Mateo na hawak ang kanyang wallet. At nakita niya kung saan nakatutok ang mga mata nito. Sa maliit na picture ni Leo na nakasiksik sa isang slot. At sa nakatuping papel sa likod nito, ang kopya ng birth certificate ni Leo, nakakatapos lang niyang gamitin para sa school requirements ng bata. Napanood niya, na parang sa isang slow motion na pelikula, ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Una, pagtataka. Pagkatapos, pagkalito habang binabasa nito ang mga detalye sa papel. At sa huli, habang ang mga mata nito ay nakatitig sa petsa ng kapanganakan ni Leo, nakita niya ang dahan-dahang pag-akyat ng isang emosyon sa mukha nito. Isang emosyon na nagsimula sa pagdududa at nagtapos sa purong, hindi maikakailang sindak. Ang anino ng nakaraan ay hindi na lang basta isang anino. Ngayon, may pangalan na ito. At may petsa. Hawak ni Mateo ang wallet ni Amara, ngunit ang buong mundo niya ang tila gumuho. Ang mga numero sa birth certificate ni Leo ay parang mga nagliliyab na bakal na tumatatak sa kanyang utak. March 15. Gumana ang isip niya, mas mabilis pa kaysa sa anumang board meeting na napuntahan niya. Nagbilang siya pabalik. 9 na buwan mula sa petsang iyon. Dinala siya nito sa isang gabi ng Hunyo. Isang maulang gabi. Ang gabi ng engagement party na tinakasan niya. Ang gabi kung kailan niya nakilala siya. Ang babaeng may malambot na boses. Ang babaeng tumulong sa kanya. Si Amara. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga pamilyar na tunog ng opisina, ang mahinang ugong ng aircon, ang pag-type sa mga keyboard, ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinis na tunog sa kanyang mga tainga. Ang bata sa parke. Ang mga mata nito. Ang ngiti nito. Anak ko. Ang dalawang salitang iyon ay sumabog sa kanyang isipan na may lakas ng isang bomba. Nag-angat siya ng tingin mula sa wallet at hinanap si Amara sa dulo ng pasilyo. Nakita niyang nakatayo ito roon, parang isang estatwa, ang mukha ay kasing putla ng papel. Ang mga mata nila ay nagtagpo, at sa isang saglit na iyon, nakita niya ang lahat sa mga mata nito, ang takot, ang pagsisisi, at ang katotohanang 6 na taon nitong itinatago. Naglakad ito palayo. Mabilis. Tila tumatakas. Naiwan siyang nakatayo roon, hawak ang katibayan sa kanyang mga kamay. Isang halo ng galit, sakit, at isang hindi maipaliwanag na saya ang nag-aaway sa loob niya. Galit dahil pinagkaitan siya ng 6 na taon sa buhay ng sarili niyang anak. Sakit dahil sa bigat ng lihim na mag-isa nitong dinala. At saya isang nakakatakot na saya, dahil ang babaeng 6 na taon niyang hinanap ay hindi lang totoo,
kundi binigyan pa siya nito ng isang regalo na hindi niya kailanman inasahan. Ang buong hapon ay lumipas na parang panaginip. Umupo siya sa mga meeting, pumirma ng mga dokumento, at kinausap ang mga tao, pero ang isip niya ay nasa iisang lugar lang. Kay Amara at kay Leo. Kailangan nilang mag-usap. Hindi sa opisina. Hindi sa lugar na puno ng mga matang mapanghusga. Kailangan itong maging pribado. Nang matapos ang araw ng trabaho, hindi siya umuwi sa mansyon sa Forbes Park. Nagmaneho siya papunta sa Quezon City. Sa lugar kung saan niya sila nakita sa parke. Hinintay niya ito. Ilang sandali pa, nakita niya itong naglalakad sa sidewalk, ang mga balikat ay tila may pasan na mabigat. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na apartment building. Iyon pala ang tinitirhan nito. Bumaba siya ng sasakyan at hinarang ito bago pa man ito makapasok sa gate. Amara. Napatalo nito sa gulat at nang makita siya, ang kaunting kulay sa mukha nito ay tuluyang naglaho. Sir Mateo, sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. Anong ginagawa niyo rito? Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi galit, ngunit puno ng bigat na hindi niya maitago. Itinaas niya ang wallet nito. Naiwan mo. Inabot nito ang wallet, ang mga kamay ay nanginginig. Amara, please pagsusumamo niya, ang pagiging siyu ay nawala, napalitan ng isang lalaking desperado para sa mga sagot. Huwag ka nang magsinungaling. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ang anak mo si Leo kailan ang birthday niya? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Iyon na ang huling tulak. Napanood niya ang pagguho ng lahat ng depensa nito. Ang mga balikat nito ay nagsimulang manginig at isang hikbi ang kumawala mula sa mga labi nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, ang boses ay basag na. Bakit mo to tiniis mag-isa? Natakot ako, sabi nito sa gitna ng kanyang mga luha. Ang mga salita ay lumabas na parang agos ng tubig mula sa isang nasirang dam. Hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala. Isa ka lang lalaking nalilito noong gabing iyon, at ako isa lang akong waitress na naawa sa'yo. Paggising ko kinabukasan, umalis ako. Dahil sa hiya. Dahil sa takot. Dahil alam kong hindi ako nababagay sa mundo mo. Ang bawat salita nito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang sakit at pagsisisi na nakita niya sa mga mata nito ay sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Hindi niya alam ang gagawin, kaya ginawa niya ang tanging bagay na sinisigaw ng kanyang puso. Humakbang siya palapit at niyakap ito. Sa una ay nanigas ito sa kanyang mga braso, ngunit maya-maya ay naramdaman niya ang pagsuko nito. Gumanti ito ng yakap at umiyak ng umiyak sa kanyang dibdib. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang 6 na taon ng paghahanap, ng pagkalito, at ng paungulila na biglang nagkaroon ng katapusan. At napalitan ito ng isang bagong damdamin, responsibilidad. Pag-asa. Tahan na, bulong niya. Nandito na ako. Hindi ka na mag-iisa. Dahan-dahan itong kumalas sa yakap, ang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit sa mga mata nito, may nakita siyang isang maliit na kislap ng pag-asa. Sa wakas. Isang koneksyon. Isang simula. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pinto ng apartment ni Amara. Nagkatinginan sila, parehong nagulat. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang pinto. Isang babaeng matangkad, balingkinitan ang katawan, at may ngiti sa labi na kasing tamis ng lason, ang nakatayo roon. Pamilyar ang mukha. Napakabilis ng mga pangyayari. Amara, kapatid. Hindi ka man lang nagsasabi na may bisita ka palang ni. Huminto ang babae sa pagsasalita nang makita nito si Mateo. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng pagkabigla na agad din naging isang mapanuyang ngisi. Well, sabi nito, ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Amara patungo kay Mateo. Look what we have here. Ang magaling kong kapatid at ang aking dating friend. Naniga si Mateo. Ang pangalan ng babae ay biglang bumalik sa kanya. Katrina. Katrina Sandoval. Ang kapatid ni Amara. At ang babaeng dapat ay pakakasalan niya 6 na taon na ang nakalipas. Tumingin si Amara mula kay Katrina patungo sa kanya, ang pag-asa sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng purong, nakakawasak na sakit ng isang taong naramdamang pinagtaksilan.
Lumapit si Katrina, ang bawat hakbang ay may halong pang-aasar. Huminto ito sa tabi ni Mateo, tiningnan siya mula ulo hanggang paa, at nagsalita sa isang boses na para lamang sa kanilang tatlo, ngunit sapat na para wasakin ang sandaling iyon. Ang mga salita ni Katrina ay parang isang matulis na kutsilyo na humiwa sa manipis na hibla ng pag-asa na kakakapit pa lang ni Amara. Ira naila ledu an ianjibaw gikweli batik ay les kainita, fayaden, anhyu. Anhyu. Batik elidya. Ang mga salita ay umalingaw sa loob ng ulo ni Amara, winawasak ang lahat. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagtanggi, ng kahit anong paliwanag. Ngunit ang nakita niya lang ay gulat at pagkakasala sa mukha nito. Kinumpirma nito ang lahat. Ang lalaking ama ng kanyang anak. Ang lalaking 6 na taon niyang iniiwasan. Ang lalaking kakakayakap lang sa kanya at nangakong hindi na siya mag-iisa ay ang lalaking nakatakdang ikasal sa kapatid niyang si Katrina. Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang tadhana ay hindi lang mapaglaro. Ito ay malupit. Amara, let me explain, nagsimulang magsalita si Mateo, humakbang palapit sa kanya. Ngunit humakbang si Amara paatras, na para bang ang paglapit nito ay makakasunog sa kanya. Huwag, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, patay. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Tumingin siya kay Katrina, na ngayon ay may ngiti ng isang tunay na nagwagi. Ang ngiting iyon na pamilyar sa kanya mula pa noong bata sila, ang ngiti tuwing may makukuha si Katrina na gusto ni Amara. Iwan niyo na muna kami ng kapatid ko, Mateo, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Mukhang kailangan naming mag-usap. Nag-aalangan man ay umalis si Mateo, nangakong babalik. Ngunit sa sandaling nagsara ang pinto, hinarap ni Amara ang isang halimaw. Wow, sabi ni Katrina, pumapalakpak pa ng dahan-dahan. Hindi ko akalain na ganito ka pala katuso, Amara. Ang tahimik, ang kawawang si Amara. Pero ahas ka pala. Inahas mo ang fayan ko. Hindi ko alam, mahinang sagot ni Amara. Huwag ako ang lokohin mo, sigaw ni Katrina, ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nalaglag. Alam mo bang 6 na taon kong hinintay na bumalik siya sa akin? 6 na taon kong tiniis ang kahihiyan na idinulot niya. At ngayon malalaman ko na ang dahilan pala ay ang kapatid kong ampon? Wala kaming relasyon. Pero may anak kayo, bulyaw ni Katrina. Akala mo ba mananalo ka? Akala mo ba pipiliin kanya kaysa sa akin? Isang hamak na project assistant laban sa isang Sandoval. Pangarap mo lang yan, Amara. At sisiguraduhin kong mananatili lang yang pangarap. Umalis si Katrina, iniwan si Amara na nanginginig at gulong-gulo sa sala ng sarili niyang apartment. Ang sumunod na araw, isang imbitasyon ang dumating sa kanya. Hindi ito isang imbitasyon. Isa itong utos. Isang mamahaling stationery na may sagisag ng pamilya Salcedo. Gusto siyang makausap ni Donna Elvira Salcedo. Sa isang marangyang restaurant na hindi niya kailanman mapupuntahan sa buong buhay niya, hinarap ni Amara ang ina ni Mateo. Si Donna Elvira ay isang babaeng may tindig ng isang reyna, ang bawat galaw ay may kalkulasyon, at ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Alam ko na ang lahat, simula ng matanda, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng otoridad. At narito ako para sabihin sa iyo na itigil mo na ang kahibangan na ito. Wala po akong ginagawang masama, mahinang sagot ni Amara. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Donna Elvira. Ang pagsira sa isang nakatakdang kasal. Ang pagtatago sa anak ng aking anak sa loob ng 6 na taon. Tinatawag mong hindi masama yan. Inilapag ng matanda ang isang puting sobre sa mesa. Magkano, tanong nito. Sabihin mo ang presyo mo para lumayo ka sa anak ko at sa apo ko. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo kailanman mapapangarap. Mabibili mo ang lahat ng gusto mo. Tinitigan ni Amara ang sobre. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. At pinunit ito sa gitna. Ang anak ko ay hindi ipinagbibili, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Ang kalmadong mukha ni Donna Elvira ay nagdilim. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng panganib. Talaga, sabi nito, umayos ng upo. Kung ayaw mo ng madaling paraan, gawin natin sa mahirap na paraan. May mga abogado ako, na Reyes. Mga abogadong kayang patunayan sa korte na ikaw ay isang unfit mother.
Nanlamig si Amara. Ano? Isang ina na walang permanenteng trabaho. Isang ina na walang sapat na kakayahang pinansyal para suportahan ang isang bata. Isang ina na may kaduda-dudang moralidad, sabi ni Donna Elvira, ang huling mga salita ay puno ng lason. Madali lang gumawa ng mga ebidensya, bata. At sa oras na makuha ko ang custody ni Leo, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kailanman. Iyon na iyon. Ang kanyang pinakamatinding bangungot. Ang dahilan kung bakit siya natakot sa loob ng 6 na taon. Ang mawala sa kanya si Leo. Hindi siya nakakibo. Ang banta ay hindi lang basta isang banta. Alam niyang kaya itong gawin ng pamilya Salcedo. Umalis siya sa restaurant na parang isang kaluluwang nawala sa sariling katawan. Nag-absent siya sa trabaho. Nagkulong siya sa apartment. Sinubukan siyang tawagan ni Mateo ng paulit-ulit, ngunit hindi niya sinasagot. Paano niya sasagutin? Anong sasabihin niya? Na ang ina nito ay nagbabantang kunin ang kanilang anak. Na ang kapatid niya ay ang babaeng dapat nitong pakasalan. Ang lahat ng pangarap niya ng isang tahimik na buhay ay gumuho. Ang lahat ng pag-asang dala ng pagdating ni Mateo ay naging isang sumpa. Siya ang problema. Ang presensya niya sa buhay ni Mateo ang nagdulot ng lahat ng ito. Kung hindi siya nakilala ni Mateo, marahil ay masaya na ito ngayon kay Katrina. Kung hindi siya nagkaroon ng anak, hindi siya magiging banta sa pangalan ng mga Salcedo. Gabi. Pinanood niya si Leo na mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Ang maliit na dibdib nito ay marahang tumataas baba sa bawat paghinga. Napakapayapa. Walang kamalay-malay sa unos na sumisira sa mundo ng kanyang ina. Hinaplos ni Amara ang malambot nitong buhok, pinipigilan ang sariling humagulgol para hindi ito magising. Ang anak ko. Ang tanging yaman niya. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga. At ngayon, gusto nila itong kunin. Ang mga salita ni Donna Elvira ay bumalik sa kanya, parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Unfit mother. Kaduda-dudang moralidad. Sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kailanman. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang sakit ay napakatindi, halos hindi na niya kayang huminga. Paano nila nagagawang paglaruan ang buhay ng ganito? Paano nila nagagawang gamitin ang pinakamamahal niyang tao bilang isang armas laban sa kanya? Tumingin siya sa paligid ng kanilang maliit na apartment. Ang mga drawing ni Leo na nakadikit sa ref ang mga laruan sa isang sulok. Ang bawat bagay ay isang alaala ng buhay na binuo niya para sa kanilang dalawa, isang buhay na anumang oras ay pwedeng wasakin ng mga Salcedo. Hindi siya lalaban. Paano siya lalaban? Pera laban sa wala. Kapangyarihan laban sa kahinaan. Isang Donna Elvira Salcedo laban sa isang Amara Reyes. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Ang tanging paraan para manalo ay ang hindi paglaro sa kanilang laro. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na isinilang mula sa purong desperasyon. May isang paraan lang para protektahan si Leo. Ang ilayo siya. Ang dalhin siya sa lugar na hindi sila kayang abutin ng anino ng mga Salcedo. Tumayo siya, ang mga kilos ay mabilis ngunit maingat. Kumuha siya ng isang malaking bag at sinimulang ilagay ang mga damit nila ni Leo. Hindi na siya nag-isip. Damit. Gatas. Ang paboritong robot-robotan ni Leo. Ang gamot nito para sa hika. Ang maliit na picture frame na may larawan nilang dalawa. Ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, tumutulo sa mga damit na tinutupi niya. Bawat damit ay isang paalam. Paalam sa trabaho. Paalam kay Bella. Paalam sa maliit na buhay na pinaghirapan niyang buuin. Nasa gitna siya ng pag-aayos nang biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan sa screen ay tila sumisigaw sa kanya. Napatigil siya. Isang bahagi ng puso niya ang gustong sagutin. Ang bahaging iyon na naniwala sa yakap niya kanina, sa pangako sa kanyang mga mata. Ang bahaging umaasa na kaya niyang ayusin ang lahat ng ito. Ngunit mas malakas ang boses ni Donna Elvira sa kanyang isipan. Mas malinaw ang imahe ni Leo na kinukuha palayo sa kanya ng mga taong nakauniporme. Ang pag-asa ay isang luho. Isang luho na hindi niya kayang bayaran. Humakbang siya palapit sa telepono. Narinig niya ang boses ni Mateo sa kanyang isipan, nandito na ako. Hindi ka na mag-iisa. Isang magandang kasinungalingan. Isa siyang Salcedo.
Parte siya ng mundong gustong sumira sa kanya. Pinindot niya ang pulang buton. End call. Muling tumunog ito. At muli niya itong pinatay. Pagkatapos ay isang text message ang dumating. Amara, don't run please. Let's fight this together. Hinigpitan niya ang hawak sa telepono, ang mga daliri ay nanginginig. Ang mga salitang "I-fight this together" ay isang biro. Sila ang kalaban niya. Pinatay niya ang telepono. Hindi lang ang tawag. Ang buong unit. Ang screen ay naging itim, na parang isang kurtinang isinara sa kanilang kwento. Huli na ang lahat, bulong niya sa katahimikan ng kwarto, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Huli na para sa atin. Nakatayo si Amara sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga bag na naglalaman ng kanilang buong buhay. Ang katahimikan sa apartment ay nababasag lang ng mahinang paghinga ni Leo mula sa kwarto. Handa na ang lahat. Isang tawag na lang sa taxi at iwan na nila ang lahat. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa madilim na kalye sa ibaba. Ang mga ilaw ng poste ay parang mga bituin na nakakalat sa semento. Sa isang lugar sa syudad na ito, naroon si Mateo, malamang ay litong-lito kung bakit hindi niya ito sinasagot. Don't run please. Let's fight this together. Ang mga salita nito ay bumalik sa kanya. Isang lason. Isang pangako. Hindi niya alam kung alin. Bumalik siya sa tabi ng kama ni Leo. Umupo siya sa sahig at pinagmasdan ang anghelikong mukha ng kanyang anak. Dito, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nightlamp, nakita niya ang kanyang sarili. Isang batang babaeng laging takot. Isang batang laging tumatakbo. Tumakbo siya palayo kay Mateo 6 na taon na ang nakalipas. Tumakbo siya palayo sa pag-amin sa katotohanan. At ngayon, tatakbo na naman siya. Pero ano ang ituturo niya kay Leo? Ang sumuko na lang kapag mahirap na ang laban. Ang magtago sa anino ng takot. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang mundo. At hindi niya hahayaang sirain ito ng sinuman, hindi ni Katrina, hindi ni Donna Elvira, hindi ng buong angkan ng mga Salcedo. Ngunit ang pagtakbo ay hindi pagprotekta. Ito ay pagsuko. At sa sandaling iyon, isang bagong damdamin ang pumalit sa takot sa kanyang puso. Galit. Isang tahimik ngunit nag-aalab na galit. Galit sa sarili niya dahil sa pagpayag na tapak-tapakan siya. Galit sa kanila dahil sa pag-isip na mabibili ng kanilang pera ang lahat, pati na ang kanyang anak. Tumayo si Amara. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya tatakbo. Oras na para lumaban. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ito. Ang screen ay umilaw at ang mga missed calls at text messages mula kay Mateo ay bumaha. Hindi niya pinansin ang mga yon. Sa halip, nag-scroll siya sa kanyang contacts at pinindot ang isang pangalan. Hello, Bella, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon at puno ng bakal na determinasyon. Kailangan ko ng tulong mo. Hawak ni Mateo ang kanyang telepono, nakatitig sa mga salitang call ended na paulit-ulit niyang nakikita. Pagkatapos ay ang katahimikan. Ang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Tumakbo siya. Alam niya. Ramdam niya. At ang kasalanan ay sa kanya. Ang pamilya niya ang nagtulak sa kanya palayo. Ang ina niya. Nagmaneho siya papunta sa mansyon sa Forbes Park na parang isang bagyo. Hindi na niya kailangan ng imbitasyon sa hapunan. Siya na mismo ang pupunta. Naabutan niya ang kanyang ina at si Katrina na kalmadong nag-uusap sa sala, tila nagdiriwang ng isang tagumpay. Mateo. Hijo, mabutit dumating ka, bungad ni Donna Elvira. Anong ginawa niyo? Tanong niya, walang paligoy-ligoy, ang boses ay malamig at matigas. Nagulat si Donna Elvira sa tono niya. Ano nang ibig mong sabihin? Kay Amara. Ano nang sinabi niyo sa kanya? Ngumisi si Katrina. Sinabi lang namin ang totoo, Mateo. Na hindi siya nababagay sa pamilyang ito. Wala kang karapatang sabihin yan, sigaw ni Mateo kay Katrina na ikinagulat nito. Humarap siya sa kanyang ina. At kayo, ma? Ipinagmalaki niyo sa akin ang tungkol sa legacy, sa dugo at pawis ng pamilya. Pero anong ginagawa niyo?
Gagamitin niyo ang kapangyarihan natin para durugin ang isang babaeng walang kasalanan at para ilayo sa akin ang sarili kong anak. Ginagawa ko ito para protektahan ka, giit ni Donna Elvira, tumatayo na rin. Mula sa isang gold digger na sisira sa pangalan natin. Hindi niyo siya kilala, sagot ni Mateo, ang boses ay puno ng sakit. 6 na taon siyang nanahimik. 6 na taon niyang pinalaki ang anak ko ng mag-isa. Kung gold digger siya, sana matagal na siyang lumapit sa akin. Pero hindi niya ginawa. Dahil may dignidad siya, isang bagay na hindi nabibili ng pera niyo. Natigilan si Donna Elvira. Tapos na ako, ma, sabi ni Mateo, ang boses ay bumaba ngunit mas lalong tumindi. Tapos na akong maging sunod-sunuran. Tapos na akong mamuhay para sa legacy na ito. Simula ngayon, mamumuhay ako para sa pamilya ko. At ang pamilya ko ay sina Amara at Leo. May binuo siyang plano sa kanyang isipan. Isang desperadong plano. Isang malaking sugal. Tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Magpatawag ka ng emergency board meeting bukas ng umaga. Imbitahin mo ang buong Salcedo clan. At tiyakin mong naroon ang ilang piling miyembro ng press. Mayroon akong mahalagang announcement. Ang boardroom ng Salcedo Group of Companies ay puno ng tensyon. Naroon ang mga matatanda ng angkan, ang mga board members, at sa isang sulok, ilang mga respetadong mamamahayag na nagtataka kung ano ang biglaang pagpupulong na ito. Naroon si Donna Elvira at si Katrina, parehong may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Tumayo si Mateo sa harap ng lahat. Kalmado. Determinado. Salamat sa pagdalo ninyong lahat, simula niya. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil mayroon akong personal na bagay na kailangang linawin, isang bagay na makaapekto sa hinaharap ng kumpanyang ito. Huminga siya ng malalim. Marami sa inyo ang nakakaalam sa kasunduan sa pagitan ng aming pamilya at ng mga Sandoval. Tumingin siya ng diretsyo kay Katrina. Ngayon, sa harap ninyong lahat, opisyal kong tinatapos ang anumang kasunduan o pangako sa pagitan namin. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Katrina ay namutla. Si Donna Elvira ay tila sasabog sa galit. Ang dahilan, pagpapatuloy ni Mateo, ay dahil ang puso ko at ang aking responsibilidad ay nasa ibang tao na. Isang babaeng minamahal ko at ang anak na ibinigay niya sa akin. Mas lumakas ang bulungan. Mateo, ano ng kahibangan ito? Sigaw ni Donna Elvira. Bago pa man makapagpatuloy si Mateo, bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ng mga mata ay napalingon doon. Pumasok si Amara. Nakasuot siya ng simpleng bestida, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay matatag. Walang bakas ng takot. At sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, ay si Leo. Napatigil ang lahat. Naglakad si Amara palapit sa harap kasama si Leo. Huminto siya sa tabi ni Mateo. Hindi sila nag-usap, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa isang tingin na yon, lahat ng pagdududa ay naglaho. Magkasama sila rito. Ito si Amara Reyes, sabi ni Mateo sa lahat. At ito si Leo ang anak ko. Humarap si Amara kay Donna Elvira, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Maaari niyo pong bilhin ang buong mundo, Donna Elvira. Pero ang pagmamahal ng isang ina, at ang karapatan ng isang bata na makasama ang kanyang mga magulang, ay hindi kailanman mabibili ng pera o matatakot ng anumang banta. Desperado, tumayo si Katrina. Sinungaling. Niloloko ka lang niya, Mateo. May nangyari rin sa amin noon. Baka nga buntis ako noon, hindi ko lang alam. Ngunit handa si Mateo. Naglabas siya ng isang kopya ng kanyang passport. Paumanhin, Katrina. Pero sa petsang sinasabi mo, nasa ibang bansa ako para sa isang business seminar. Imposibleng may nangyari sa atin. Ang huling kasinungalingan ni Katrina ay gumuho. Ang kahihiyan sa kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang atensyon ay bumalik kay Donna Elvira. Ang reyna ay natalo. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang paghina niya ay naging mabilis. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang mga mata ay nanlalaki sa sakit at pagkagapi. At sa harap ng buong boardroom, sa gitna ng katahimikang nakabibingi, si Donna Elvira Salcedo ay bumagsak sa sahig. Lumipas ang 3 buwan. Ang dramatikong pagbagsak ni Donna Elvira sa boardroom ay naging simula ng isang mahaba at tahimik na pagbabago. Hindi ito atake sa puso, tulad ng kinatatakutan ng lahat, kundi isang malubhang anxiety attack,
ang biglaang pagguho ng kontrol at kapangyarihan na pinakaiingatan niya sa buong buhay niya. Ang iskandalo ay sumabog, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Katrina. Ang kwento ng isang binatang na handang isuko ang lahat para sa kanyang natagpo ang anak at sa ina nito ay naging mas kaakit-akit sa publiko kaysa sa kwento ng isang naudlot na arranged marriage. Ang simpatya ay napunta kina Mateo at Amara. Si Katrina at ang kanyang pamilya, dala ng kahihiyan, ay tahimik na nagbenta ng kanilang mga shares at lumipat sa ibang bansa upang takasan ang kanilang bagong reputasyon. Sa isang pribadong silid sa ospital, binisita ni Mateo ang kanyang ina. Hindi na ito ang reynang bakal na kanyang kinagisnan. Nakaupo ito sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ang mga balikat ay tila mas mababa na ngayon. Ma, sabi ni Mateo, inilapag ang isang basket ng prutas sa mesa. Hindi lumingon si Donna Elvira, ngunit nagsalita ito. Ang buong buhay ko, ang tanging inisip ko ay ang kapakanan ng pamilyang ito. Ang pangalan ng Salcedo. Alam ko, Ma. Akala ko, alam ko kung ano ang tama para sa'yo. Pagpapatuloy nito, ang boses ay may bahid ng pagod. Pero nagkamali ako. Sinubukan kong kontrolin ang kaligayahan, na para bang isa lang itong asset sa ating kumpanya. Patawarin mo ako, anak. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Mateo ang kanyang ina na humingi ng tawad. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat nito. Hindi pa ito ang perpektong pagbabati, ngunit isa na itong simula. Isang maliit na siwang sa pader na matagal nang nakapagitan sa kanila. Samantala, sa isang bagong bahay na may maliit na hardin, isang bagong buhay ang nagsisimula. Pinili ni Mateo at Amara ang isang bahay na malayo sa inay ng Makati. Isang lugar kung saan si Leo ay malayang makakatakbo sa damuhan, isang lugar kung saan maririnig nila ang huni ng mga ibon sa umaga. Dahan-dahan lang, Leo, sigaw ni Amara habang pinapanood ang kanyang anak at si Mateo na naghahabulan sa hardin, ang tawanan ng dalawa ay musika sa kanyang pandinig. Umupo si Mateo sa tabi niya sa damuhan, habol ang hininga ngunit may malawak na ngiti sa labi. Mukhang may higit pa sa energy ko, biro nito. Ngumiti si Amara. Pinanood niya ang dalawa, ang kanyang puso ay puno ng isang klase ng kapayapaan na dati ay sa panaginip niya lang nararanasan. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho, napapalitan ng sikat ng araw. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang magaling, ngunit nagsisimula na itong maghilom. Natutunan niyang magtiwala ulit, hindi lang kay Mateo, kundi sa sarili niya. Hindi na siya ang babaeng laging yumuyuko at tumatakbo. Isa na siyang babaeng natutong lumaban para sa kanyang kaligayahan. At si Mateo, natagpuan na niya ang kanyang tunay na legacy. Hindi ito nasa mga numero sa stock market o sa taas ng mga gusali. Ito ay nasa tawanan ng kanyang anak at sa init ng kamay ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng walang kondisyon. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog si Leo sa kanyang bagong kwarto, umupo sila ni Mateo sa veranda, nakatingin sa mga bituin. Amara, sabi ni Mateo, hinawakan ang kanyang kamay. Noong gabing una tayong nagkita, sinabi ko sa iyo na parang nawawala ako. Ikaw ang nagturo sa akin ng daan pabalik. Pareho nating tinulungan ang isa't isa, sagot ni Amara, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. May kinuha si Mateo mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Hindi ito isang kasunduan. Hindi ito para sa negosyo. At lalong hindi ito dahil sa responsibilidad, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ito ay dahil mahal kita. Mahal kita, Amara Reyes. Mahal ko ang katatagan mo, ang puso mo, at ang pamilyang binuo mo para sa atin kahit hindi ko pa alam. Lumuhod siya sa harap niya. Will you marry me? Will you let me spend the rest of our life proving to you that you are worthy of all the happiness in the world? Ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Amara ngayon ay hindi na dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Yes, bulong niya. Mateo. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Tila doon ito nilikha para manatili. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang kanilang bagong simula. Isang kwentong isinilang mula sa isang maulang gabi, sinubok ng mga lihim at kasinungalingan, ngunit sa huli, pinatibay ng pag-ibig na natutong magpatawad at maghilom. Habang nakayakap siya kay Mateo, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kabilang kamay sa kanyang tiyan.
May isang maliit na sikreto pa siyang hindi sinasabi, isang sikretong puno ng pag-asa. Isang bagong buhay. Isang bagong miyembro ng kanilang pamilya na paparating na. Isang simbolo na ang kanilang pagmamahalan ay hindi lang nakaligtas sa unos, kundi namulaklak pa pagkatapos nito. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap na nila ang kanilang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Amara at Mateo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, naramdaman ko ang inyong suporta, at iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang bigyang buhay ang bawat salita. Habang isinusulat ko ang kwento ni Amara at Mateo, isa lang ang laging nasa isip ko, ang pag-ibig sa tunay nitong anyo ay hindi perpekto. Ito ay magulo. Ito ay masakit. Ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magbigay ng panibagong pag-asa. Naway sa kwento nila, makita natin na ang ating mga pagkakamali at mga sugat ng nakaraan ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng isang masayang kinabukasan. Ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa paulit-ulit na pagbangon. At ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-ibig na handang lumaban at manatili, kahit anuman ang pagsubok. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba.